Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Pakiramdam mo ba parang walang direksyon ang buhay mo kaya ka nalulungkot at nawawalan ng pag-asa? Minsan ako ay nakisakay sa isang kaibigan kong pastor. At habang kami ay naglalayag sa daan, ay binangga siya ng isang sasakyan din sa likod. Kaya doon pa lang sa loob ng sasakyan, siya ay talagang galit na galit. At nagmumura na. Nakalimutan niya na siya isang pastor. Lumabas siya at talagang mumurahin niya yung nakabangga sa kanya. Kaya lang inunahan siya ng nakabangga at sabi, "Oh pastor, ikaw pala, pasensya na." Hindi niya naituloy yung kanyang galit, yung kanyang pagmumura. Para siyang nahimasmasan. Ang natutunan ko dito ay dapat yung ating buhay, kung tayo ay talagang seryoso na naglilingkod sa Diyos, na sumusunod sa Diyos, na nagmamahal sa Diyos, ay sigurado dapat na kung ano yung pinapakita natin, tinuturo natin, siya rin dapat yung ating ginagawa. Nawala yung kanyang pasensya. Kaya dito ay tinuturuan tayo ng Diyos. Sa Ebanghelyo ngayon lalo na meron daw isang malaking lambat na tinapon sa dagat at kinuha ang maraming iba't ibang klaseng isda. May maganda, may mabuti, may magalaw, merong hindi okay. Kaya ang ginawa ng mga tao ay pinili yung mga mabubuti, yung maayos, at ibinalik sa dagat yung mga walang kwenta. Dito may paalala ng Diyos sa atin na ang Diyos ay patuloy na nilalambat tayo araw-araw. Patuloy tayong inililigtas ng Diyos. Tinitignan tayo kung nasaan na nga ba tayo. Kung tayo ay handang mabuhay na sa paghahari ng Diyos, kukunin niya tayo. Ililigtas niya tayo. Pero kung matigas pa rin ang ating puso at isipan, tuturing niya tayong walang kwenta at itatapon lang muli hanggat tayo ay matutong magbago. Kaya ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon ay tandaan natin na araw-araw, oras-oras tayo ay tinitignan ng Diyos. Maaring hindi tayo nakikita ng iba kung ano yung talagang laman ng puso at isipan natin. Pero ang Diyos, kilala niya tayo. At kung ang puso natin ay handa na tanggapin siya, ang paghahari ng Diyos ay isa sa atin. At pag tayo pinagharian ng Diyos, wala tayong dapat ikabahala. Dahil nasa atin na ang pinakamagandang kayamanan sa buhay. Mawala man ang lahat, ang pinakamagandang kayamanan ay ang Diyos mismo. At mapapasa atin, may mga problema man, may mga pagsubok, nandun ang kapayapaan, nandun yung kaligtasan, nandun yung kaganapan sa buhay, nandun yung pag-asa. Dahil sasamahan tayo ng Diyos. Kung gustong pagharian ka ng Diyos, gusto nating pagharian tayo ng Diyos, ngayon pa lang ay magdesisyon tayo ng tunay na pagbabago. Ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon. Kung nagustuhan po natin ang ating refleksyon, ay bahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Sa mga pagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless. God is good.